Yan mga idol, good afternoon. Good afternoon sa ating lahat mga idol. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ay binabati ko kayo na isang magandang hapon. Kaya mga idol, welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ng Boyet Vlogs TV. Ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Kaya mga idol, tulad pa rin naman ng dati, tayo naman magkukwentuhan lang habang ako'y naka-duty ngayon dito sa aming tanggapan at bilang lupon for the day. Ang kapartner ko na si co-partner Bong Ariete, kaninang umaga siya, 8 to 12. Hindi ko na nga siya inabot mga idol dahil kasi nga alauna ang pasok ko, siguro nakaalis na siya. Kaya ako ngayon ang mag-isa ngayon dito. Pero ang kapartner ko ngayon dito, si Buddy Lorma, yung aming clerk, for the meantime, may inaasikaso siya rin sa kabila. Kaya ako muna mag-isa dito. At siyempre, habang wala pang kliyente o wala pang complainant, eto muna, magkwentuhan muna tayo sandali. Talakayin natin yung mga ibang bagay na may kaugnayan pa rin sa ating mga ikinabubuhay sa araw-araw at sa ating mga nasasaksihan o napapanood sa iba't ibang programa ng social media. Tulad ng ating mga kapwa idol dyan na nasa larangan ng social media, tatalakayin natin yung mga ibang napapanood natin tungkol sa kanila. I-share ko rin sa inyo kung paano. Meron ako ibabahagi sa inyo mga idol na kung natatandaan nyo yung una kong pagbablog na meron kaming pinuntahan building, kaya nasabi ko tuloy na hindi pala lahat ng abandonadong building may mga masamang espiritu at elemento. Kahit pala hindi abandonado ang isang building at ito ay live at gumagana o ginagamit, may mga elemento rin pala na namamahay o namumugad tulad doon sa building na pinuntahan namin. At muli nga, nung mga nakaraan, nagkausap kami nung kakilala ko na nagsama sa akin doon sa building namin pinuntahan. Pero hindi ko na bibabanggitin kung anong building yun at kung saan yun para sa kapakanan naman nung may-ari at nung opisina na kanilang ginagalawan. Naikwento niya sa akin nung mga nakaraan na nagkausap kami, doon sa pinuntahan nga namin sa kanilang opisina, tila meron talagang nagpaparamdam o nagpapaano sa kanila dahil yung isa nilang kasama roon na itong office attendant, siya ang unang pumapasok dahil para siya magbubukas ng office at siya maglilinis, etc. Siya magpe-prepare ng mga gagamitin doon sa opisina at iba pang mga accessories doon. Ngayon, nung dumating doon siya, sabi sa kanya, nung ang office attendant nila, may pinakita sa kanyang bakas ng paa. Oo, at saka bakas ng kamay doon sa upuan. At sabi nga nung office attendant, hindi raw talaga niya nilinis at hindi niya inalis para maipakita niya dito nga sa kaibigan ko. Nga, ikinuwento nga niya sa akin, sabi nga niya, talagang inabutan daw niya, may bakas ng kamay at saka paa. Paa ng bata. So, bata daw, sa tingin niya, bata ang may-ari ng paa at saka nung kamay kasi sinukat niya yung paa, sa paa niya, maliit. Maliit yung ano. Kaya sabi ko sa kanya, kako, idol, pagka may time ako at sama mo ako ulit dyan, puksain natin. Pero pakiramdaman mo kung talagang mamimirwisyo. Oo. Ngayon, kung hindi naman namimirwisyo at ganun lang, mga paramdam-paramdam lang, pero pagka ganun nagpapakita ng bakas na kanyang pinagdaanan, ako, idol, hindi ako naniniwala na espiritu yan o multo o ano paman. Elemento yan na nariyan. At baka yan, yung sinasabi mo na nakita mo sa CR na bata, lumabas sa cubicle. Baka yan yun. Ngayon, siguro, natutuwa yun na magpagala-gala dyan hanggang dyan sa loob ng inyong opisina. At tapat tempo kasi siguro walang tao, solo niya, ayun, baka naglaro yan dyan, sabi kong gano'n. Kaya ako, pagka hindi naman mamimilisyo at
alam muna natin. Pero pag talagang mamimilisyo at may pipinsalain sa inyo, sama mo ako dyan, pupuksayin natin yan. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige. Ngayon, meron pa sa isang inano sa akin na meron silang inakyat na floor doon din sa building na yun. Dahil meron sila yatang tinignan o ano. Sabi niya, meron doong floor na walang tao, walang nag-opisina, bakante. Ngayon, dalawa raw sila magkasama, nag-ikot sila doon. Nung silipin daw niya yung isang opisina doon na walang tao, nakita niya raw may nakatayo doon sa bintana, namimintana, nakatalikod sa kanya, nakaharap doon sa may ano. Hindi na niya sinabi sa mga kasama niya at baka magkatakutan nga naman. Sabi niya, nung nakita ko yun, tiniyak ko kung tao nga siya o hindi. Kasi sinubukan daw niyang i-ano yung pinto, nakalak. Tsaka nung tumunog yung pinto, kung yun ni tao, sabi niya, kung yun ni tao, pipihit yun at titignan. At makikita naman daw siya, kung tao yun, makikita siya dahil pintuan, bintana, magkatabi lang eh. Salamin pa naman daw, yung pinaka-dingding. Yung pintuan, kahoy, pero yung pinaka-dingding ng pinaka-opisina, salamin, transparent. Ngayon, hindi na raw niya sinabi doon sa mga kasama niya, yung nakita niya, at baka magkatakutan. Natiyak niyang hindi tao, dahil kasi, nung gumalaw yung pinto at tumunog, hindi lumingon eh. Nakadiretso pa rin eh. Nakatingin doon sa bintana, nasa malayo ang tingin. Kaya dali-dali daw siyang umalis, papunta sa kanya yung mga kasama niya, niyayanan niya, sabi niya, walang tao dito, balik tayo. Yun. Kasi baka maya, tumuloy yung mga kasama niya, makita yung tao nakatayo doon, tapos biglang nakaharap na, baka raw, magkatakutan. Kaya sabi niya yun, sabi niya, ang hinala niya, yung buong building na yun, talagang meron, o may gumagala doon. Kasi, mismo daw yung mga guard doon sinabi yung bata pa lang nakita niya sa cubicle, nakikita rin pala nila yun doon sa pinaka basement. O doon sa tapunan ng mga basura. O naglalaro daw doon yung bata. Pero yung nakita ko naman doon na yung nagmamap ng sahig, parang parang siya, yung parang janitress. O akala ko ako lang nakakita, yung pala nakita rin niya pala yun. Pero nung makita ko yun, nakatalikod, nagmamap. Tingin mo, 10 oras ng gabi kasi nung nagpunta kami roon, meron silang ginagawa doon. Kumbaga, may inaayos sa opisina, may nagkakabit ng wallpaper eh. Kasi doon, nung ginagawa yung opisina na yun, bago nila lipatan, ang sistema daw ng trabaho doon, pagka may gagawin doon, tapos na yung office hour, alas 6. Alas 6 sa start, kasi ang mga nag-office daw doon, hanggang alas 5 lang, 5:30. Minsan, merong inabot ng 6. So, nung sinama niya ako doon, nung pumunta ako ng CR, pag ko sa may pasilyong ganyan, nakita ko yung nagmamap. Oo. Kita ko yun eh. Maliit siyang babae na nakasuot siya ng pan-janitress. O uniforme, naka-uniforme eh. Nandun siya sa may kabilang dulo ng pasilyo, nagmamap siya, pero nakatalikod. Akala ko ako lang nakakita, yung pala nakita rin pala niya yun. Naikwento ko sa kanya, sinabi rin niya, sabi niya, nakita ko nga rin yun eh. Nung makita raw niya yun, hindi naman nagmamap, nagliligpit ng mga karton, mga gamit. Oo. Tapos yung nakita kong security doon na nag-grooving, kakaiba sa security ng building. Kasi yung security na nasalubong ko doon sa pasilyo, siya ang uniforme niya, all blue, naka-blue lahat. Pero yung uniforme naman ng mga security roon, white at saka blue yung pangibaba. Ngayon, nung nasalubong ko yung binati ko pa nga, pabiro sabi ko, good morning sir, pero gabi na yun, mag-aalas 11 ng gabi yun. Good morning sir, sabi ko ganun. Ang pagtaka ko, diretso lang siya, wala siyang kibo, tuloy-tuloy siya, tuloy-tuloy naman din ako. Dumiretso ako doon sa may CR. Yun, naikwento ko sa kanya yun. Sabi ko sa kanya, na may salubong ako security dyan, naka all blue. Pero pinagtakan ko sa security na yun, sabi ko sa kanya, di ba mga security rito may accessories? Meron silang saffron belt,
Meron dito sa baywang, may batuta, may mga gadget na dala. Sabi niya, oo, kasi yun, pag nag-grooving yun, tinicheck yung mga room. Oo, kung may tao pa ba, kung may ano. Pero kako yun, nasa lubong ko, walang accessories. At saka wala siyang nameplate. O yung name plate, wala. Walang pangalan ng security. Basta naka-all blue siya na ano ng security. Ngayon, kinuwento niya yon doon sa mga security roon. Oo, sa baba. Ang sabi raw sa kanya, wala kaming security dito na gano'n ang itsura. Kasi sabi ko, ang itsura ng security, matangkad siyang maitim. Tapos medyo matigas ang mukha niya, payat. So, sabi ng mga security roon sa kanya, wala raw silang ganong security na matangkad na maitim, payat. Ang karamihan ng security nga naman sa kanila, mga macho. So bagay, nakita ko nga yung mga ibang security roon, pero yung namang macho dating. So, pero yung kakaiba yung sa nakita kong nasa lubong ko sa pasilyo. So, tapos sabi daw ng isang security, parang nakita rin daw niya yung security na yun, doon nga sa may receptacle sa tapunan ng basura sa basement. Nakita daw niya yun, nakatalikod. Pero hindi raw niya pinansin kasi baka security doon sa kabilang side na napadpad lang dito. Ganon. Pero sabi raw ng mga security, wala kaming ganun security. Kasi lahat ng security dito may accessory sa katawan. Sabi ko, yung nakita ko wala. Naka-all blue siya ng security. Pero nakasumblero din siya ng security. Oo, yung sombrero ng security, kaya nasabi ko nga security. Kaya lang, pinagtaka ko nga lang, wala siyang accessories. Tapos nang batiin ko, hindi ako kinibo. Kasi kung tunay na security yon, binati ko ng pabiro, sabi ko, good morning sir, pero 11 na ng gabi yun. O, alas 11 ng gabi, batiin mo ng good morning, di ba? Ako, kaugalian ko na yan. Pag ako bumati, binibiro ko. Hindi sumagot. Diretso lang siya. Tapos yung pagbalik ko nga, dapat magkakasalubong kami ulit sa pasilyo. Wala na eh. Wala naman sa ibang lilikuan dun eh. Pagdating sa dulo, babalik yun eh. O di dapat, masasalubong ko siya ulit kung pabalik na siya, di ba? Wala eh. Biglang nawala eh. Tapos yung pirate sheet doon, ng ano ko, parang pag tumapat ka sa may pirate sheet, nakakakilabot yung pirate sheet. Oo, pero sabi nga nung ano ko, nung kakilala ko, mula daw nung batiin namin yung pirate sheet na yun, kasi nasabi ko nga na pag mamimirwisyo ka dito, mapipilitan kami na puksain ka rito o palayasin ka. Sabi nga niya, alam mo, mula nung batiin natin ang ganun yun, nung dumaan tayo doon, wala na. Tapos, yung kabilang pirate sheet sa may kabilang dulo, doon naman ngayon ang nakakakilabot. At sabi ko, baka lumipat yun doon. Alamang, doon na yun. Sabi niya, yun kasi ang talagang daanan. Yung dito sa kabila na binati natin, hindi dinadaanan yun. For emergency lang yun. Pero yung sa kabila, dinadaanan talaga yun ng yung mga naghahakot ng mga kung ano-ano na hindi pwedeng i-elevator, doon dinadaan. So, sabi ko, baka lumipat na yun doon. Kaya sabi niya, itong dating hindi dinadaanan, yun ngayon ang dinadaanan na kasi parang natatakot kasi lang dumaan doon eh. Pag lalo't mag-isa ka lang, kikilabutan ka raw eh. Ako lumipat yun doon. Pero yaman lang ako, basta't hindi naman namimirisyo, okay lang yun. At saka yung nagpakita ng bahid ng kamay at paa doon sa bangko, yaman lang ako yun. Basta hindi naman ako namimirisyo. Pero pag namirisyo, pag merong binigyan ng sakit sa inyo, isa na yun, ibig sabihin na may mirwisyo na siya. Pagka ganun namimirwisyo na, sama mo ako ron. So, para bulabugin natin kung sino man yun. Kasi, nung una mo ako sinama dun eh, di ba yung gumakabit ng wallpaper, pinaglaruan, binati ko pa, sabi ko, bro, pinaglalaroan ka dyan. So, meron dito, natutuwa siguro sa kinakabit nyo. O kung di ko pa binati ng ganun, hindi nila maikakabit ng diretso yung wallpaper. Kung kataka nga siya, sabi niya, huling ano na eh, huling yugto na ng wallpaper yung kakabit, yung pang inabot nila ng mahigit isang oras, samantalang yung malapad na kinakabitan nila, sandali lang. Yung kabilang portion na kapiraso lang eh, naabot nila ng mahigit isang oras, kung hindi ko pa binati eh. Kasi tanggal kabit sila ng wallpaper, mabuti nila, yung ginagamit nilang wallpaper, parang rubberized, hindi siya napupunit. Kahit nakadikit na siya, pag hinila pabalik, nabubunot siya. Pagkatapos, papahiran nila ulit ng parang pandikit yata yun,
tsaka nila ilalapat ulit. Sabi mo, pag kinabit na nila yung wallpaper, split seconds, makikita mo yung wallpaper, nangungulubot. Oh. Siyempre, pag nakita nung may-ari yun, magagalit yun, ba't ganun ang klase ng wallpaper? Tsaka yung karugtong ng pangalan ng company, nakalihis, hindi siya tumatama. Yung letra, hindi tumatama. Kaya nagtanggal kabit sila nun eh. Ang ginawa ko, binati ko, sabi ko, bro, may nagbibiro sa inyo dyan, may kasama tayo rito. Oh. Sabi niya, oo nga pare, kanina pa kami rito ah. Sabi ko, pinagmamasdan ko nga kayo dyan eh. Sabi ko, yawa, sandali. Ginawa ko ron, binulabog ko yun. Oo. Sabi ko, huwag kang mamimirwisyo rito. Ayun, nung batiin ko ng ganun, kabit na nila ng diretsyo. Sandali lang, nagulat nga rin sila nung ilatag nila ulit yung wallpaper eh. Dire-diretso na eh. Pati yung letra ng pangalan, diretso eh. Tapos, pinakiramdaman, split seconds, wala nang kulubot. Yun, hanggang nung natapos na nila eh, magpaalaman na, uuwi na, mag-aalas 12 na ng gabi yun eh. Kasi ang trabaho daw doon, 6 to 12 lang. Kailangan bago mag-alas 12 eh, tapos na nila yun. O, buti naman, nung batiin ko yun, siguro mag-aalas 12 na rin yun. Kaya kinakabahan na sila dahil baka hindi nila matapos, babalikan nila ulit bukas yun. Nang ganung oras, nang alas 6. Eh sayang naman kung yung kapiraso na lang, babalikan pa nila. Di ba? Yun, buti binati ko kung hindi. Pero may nirepair din ako dun eh, sa area na yun eh. May nirepair ako, may kapiraso akong pininturahan dun eh. Yung pinagtanggalan ng kwadro na nabakbak yung pintura. Inispatan ko ng machine na yun, tapos nilito okay. Kasi para hindi pangit. Tapos ang pinagtakam pa namin doon, yung smoke glass na, kasi yung bawat kwarto ng opisina doon, smoke glass eh. O smoke glass, pero naaninag mo yung tao sa loob. Hindi mo na siya maklaro, naaninag mo siya. Ito eh, doon ako nakakita nung taong galing sa may kabilang side, dumaan eh. Pagtapat sa pinto, tumayo ako, sinundan ko, nawala doon sa kabilang pinto, yung sa pintuan ng stock room, nawala doon. Tapos binidyohan ko yung stock room. Baka ako mahagip ng camera, wala rin. Kaya sabi ko nga, meron talaga dito sa ano nyo. Ayun nga, nagkakwentuhan nga kami nung nakaraan na nabanggit niya sa akin ulit na yung daw office attendant nila, na siyempre nauuna laging pumapasok yun, siya magbubukas ng opisina, tapos lilinisin niya yung buong opisina, ipe-prepare niya yung mga gagamitin ng mga nag-opisina ron. Nadatnan niya yung bangko kasi na para sa mga reception, sa mga receptionist, yung mga kliyente na makintab yung bangko eh. Tapos nagtaka siya, meron parang alikabok, tapos may bakat ng paa at saka kamay. Sabi nga nung ko, baka raw bata na gumapang. Kasi nung sukatin niya yung kamay, maliit yung kamay eh. Tapos yung paa, parang bata daw eh, parang bata na gumapang, sumampa sa bangko. Ganun. Eh sabi ko, hanggat hindi naman ka ako na may mirwisyo yan, yan nyo lang. Okay lang yan. Kaya mga idol sinasabi ko na, nababanggit ko sa mga una kong video, hindi ako paranormal, hindi ako ghost hunter, hindi ako kung ano pa man. Pero may karanasan tayo sa mga bagay na yan, dahil nga, nabanggit ko na rin, matagal ako naging alalay, nung bayaw kong paranormal at manggagamot. Oo. At kahit paano, nabahagian niya ako ng mga prakitik para paano mo kontrahin yung mga ganyan at paano mo depensahan ang sarili mo. Pero hindi ako ghost hunter kasi palibasa nga nung araw, ang trabaho ko pintor. Sa mga naabandonadong bahay na didistinuhan namin, nakaka-encounter din ako ng mga ganyan. So, nakaranas nga ako, kwento ko na to eh. Pinuyat kami magdamag eh, hindi kami pinatulog nung kasama ko eh. Oo. Kaya kinabukasan, sabi ko sa kanya, hindi na ako papayag pupuyatin pa tayo ulit mamayang gabi niyan. Kaya yung araw na yun, sinibak ko. Sinibak ko na siya. Sabi ko, wala akong pakialam kung sino ka, kung ano ka. Hindi ka namin pinapakialaman dito, nandito kami para magtrabaho. Ngayon, kung pipirwisyuhin mo kami, at masasabong kami ng amo namin, hindi ako papayag, sabi ko sa kanya. Dalawang klase na yan. Lalayas ka rito, pupuksain kita. Hanggat may panahon pa, lumayas ka na dahil pagka hindi ka umalis. At inumpisahan kong seremonyahan itong loob na to at inabot ka,
baka pagsisihan mo na nakakapasok ka pa sana rito, eh, hindi ka na makakabalik dito. Ngayon ako, kung gusto mo, lumipat ka sa kabila, huwag dito. Manap ka ng ibang mapupwestuhan mo, kasi may titira na rito, pinipinturahan na namin to. Oo. Ngayon, dito pa lang, kami pa lang, namimirwisyo ka na. Di lalo pa yung titira dito, pipirwisyoin mo. Hindi ako papayag yan. Kaya ngayon pa lang, tayo pa lang magkakasama rito, eh, binibigyan na kita ng pagkakataong umalis. Umayas ka na. So, ngayon, kung ayaw maniwala, ito, sasampol ako. Alam ko naman, hindi lang ikaw nag-iisa rito, marami kayo. O, sige, bueno. Doon sa lugar na naramdaman kong meron, siniba ko yun. Oo. Alam niyo mga idol, ang pagpuksa sa mga ganyan, kahit di mo nakikita, buhangin lang ang katapat niyan. Buhangin. Kapag inisprekitik mo yung buhangin at isinaboy mo sa area kung saan mo siya nararamdaman, shuffle yun. Wala siyang kawala doon. Kasi pag umispread yung buhangin, pag binalibat mo yung buhangin, i-spread yan eh. Oh, sa area na yan. Lahat na aabutin dyan, sibak yan. Kaya sabi ko, kung hindi kayo inabot, swerte mo. May pagkakataon ka pang makaalis. Pero, kung inabot ka, pasensya na. Yun, nung araw na yun, hanggang nung gabi, pinakiramdaman ko, wala na. Ang sarap na ng tulog namin. Kaya nung unang gabi namin, pinirwisyo kami, nakaranas kami matulog sa garahe. Hanggang doon sa may gate, palabas. Binuksan namin yung gate, hinarang namin yung sopa. O, nadaanan nga kami ng security ron. Anong ginagawa niyan? Eh, po tayo nakakatakot sa loob eh. O, ayoko na maulit yung mapupuyat kami. Sinibak ko na siya. Kaya nung gabi yun, sabi ko sa kasama ko, paano? Saan ka matutulog? Sabi niya, saan ba tayo? Ako dito tayo sa loob. Hindi niya, wala na yun dito. Ayaw niya maniwala. Sabi ko, sige, kung ayaw maniwala, diyan ka sa labas. Dito ako. Dito kami natulog sa loob. Kinabukasan, dumating yung caretaker. Tanghali na, ginising kami. Tanghali na eh. Mag-alas 10. Sarap ng tulog namin. Nagulat pa, sabi, Manong, okay ang tulog niyo ah. Sabi ko, wala na yung namimirwisyo dito. Sinibak ko. Paano ginawa mo? Ako nakakaalam nun. Kasi mapipirwisyo kami. May pinirwisyo na nga kami nung unang gabi. Ganun mga idol, kaya ikaw kwento ko lang sa inyo. Dahil kasi nga, ang trabaho ko dati, pintor. Nakaka-encounter din ako ng mga ganyan sa mga abandonadong bahay na aming pinipinturahan. Kaya, sama na ko pumaroon, sama na ko pumunta. Pag naramdaman kong meron, hindi ko inaano yan, basta ito lang sinasabi sa akin. Hindi ko pinapakialaman. Ngayon, pag may binanggit sa akin, dito nga sa amin, ganun. Tsaka ko sasabihin, meron talaga rito, pagpasok ko pa lang, naramdaman ko na eh. Ngayon, pag sinabing, ano kaya ang paraan dyan? Gusto mong malisin natin yan. Kakausapin ko muna. Pag hindi nakinig, tawagan mo ko o i-chat mo ko. Pag hindi nakinig. Ang gagawin ko, ikutin ko yung buong bahay, kakausapin ko. Paano, kaibigan? Nakarating na ako rito. Nalaman ko ng tungkol sa'yo. Wala ka nang maililihim sa akin. Kung hindi ka makukuha sa pakiusap, dalawang klase lang yan. Pagbalik ko rito, pupuksain kita o lalayas ka. Ngayon, kung mamimirwisyo ka at ipagpapatuloy mong pamimirwisyo dito sa kaibigan ko, pag tinawagan ako dito, huwag mo nang antayin makabalik ako rito. Lumayas ka na. Dahil pag ako nakabalik dito, alam ko kung nasaan ka. At alam ko kung saan ka pwedeng puntahan sa area na to. At alam ko kung saan ka namimirmi. Kakaintindihan mo tayo. Ginaganon ko kaagad. Pagka ganon, ang sabihin ko sa pakiramdaman mo itong maghapon hanggang bukas, pakiramdaman mo. O sa mga susunod na araw. Pag may naramdaman ka pa, chat mo lang ako. Ganun. Kasi sabi nga nung bayaw ko nagturo sa akin yan eh. Kausapin mo muna. Pag hindi nakinig, sampulan mo na. Ganun mga idol. Kaya tayo, nagkukwentuhan lang naman. Shoutout ka pala doon sa mga idol nating paranormal dyan. Sa idol natin mga ghost hunter. Sa ating mga idol na ghost explorer. Mga idol, sana pag may pagkakataon, magkita-kita rin tayo at magkasama-sama tayo. Pero siguro, malabo mangyari. Diba? Pero okay lang. Kaya yan, nakikukwento ko lang sa ating mga viewers, sa ating mga follower, yung sistema. Kasi nga, idol Bungo. Shoutout sa iyo, idol. Sana, pag nagkaroon ng time,
magkasama tayo. Samahan kita minsan sa pag-explore mo. Gusto mo tayong dalawa lang eh. Oo, huwag tayo magsama ng iba. Oo, para malaman natin kung gaano katindi yung pupuntahan natin. Dali mo ako sa pinakamalupit. Oo, na pinakamalupit na kinakatakutan. Dalawa lang tayo, kung gusto mo. Pero kung gusto mo magsama, ng iba natin makakasama, okay lang din. Ganun lang, di ba, Idol Bungo? Shoutout sa'yo. Alam mo, Idol, nung una, di ba, nabanggit ko na, visit ako sa'yo dahil yung mga dinidibang mo eh. Pero nung pinag-aralan ko yung sistema mo, may point ka ron. Oo. May point ka, tama yung ginagawa mo. Kasi marami nga naman tayong ghost explorer na peke. Yung mga ghost hunter na peke. Paano nga naman, yung mga legit, natadamay, di ba? Pero mga idol, advice ko nga, malimit ko sabihin, scripted man yung ginagawa nyo bilang ghost hunter o ghost explorer, scripted man yan, mag-iingat kayo kasi nabanggit ko na nga yan, kahit scripted lang ang ginagawa nyo sa isang lugar, kapag tinutuhanan ng Diablo, yung inyong ginagawa, may peligro. Di ba, tama? Kasi ang Diablo, pag sinubukan ka, nag-script to gawin natin makatotohanan. Yun ang sinasabi ko. At maging ang idol natin si Ed Kaluwag, Idol Ed, shoutout sa'yo. Maging idol natin si Ed Kaluwag, sinasabi yan. Mag-iingat kayo dahil hindi biro ang inyong trabaho. Scripted man yan o hindi. Hindi biro yan. Kaya mag-iingat kayo. Totoo yun mga idol. Kasi baka makatagpo kayo, yung binabanggit ni Idol Kaluwag na yung nananakit. Delikado yun. Pero yun naman, hindi yun espiritu o hindi yun multo, hindi yun kung ano. Kapag ang isang bagay sa loob ng compound o sa loob ng gusali ay nananakit na, nakakagawa na ng mga bagay na makapipinsala, hindi na yan multo, hindi na yan espiritu. Dalawang klase lang yan. Kung hindi yan elemento, engkanto, yung mismong Diablo na yan. Dahil ang Diablo, kapag ka gusto niyang maminsala, siya mismo ang gagawa. Pwede niyang kunin yung anyo nung namatay dyan o kung sino pa man, siya ang gagawa. Ang Diablo na makagagawa ng isang bagay na kukuha ng anumang bagay na pwedeng ibalibat, pwedeng ibato, o pwede kang hawakan, pwede kang sakalin, Diablo lang yan. At saka yung elemento, engkanto. Pero mga multo, imahin lang yan na inanyuhan ng masamang espiritu. Okay na mga idol Idol Ed. Sana may pagkakataon na magkaharap din tayo para mag-sharing tayo ng ating mga nalalaman. Alam ko masigit ang kaalaman mo sa akin dahil paranormal, hinahangaan nga kita eh. Sa mga paranormal na napapanood ko, isa ka sa hinahangaan ko. Kasi bakit? Marunong kang dumiplomasya sa mga elemento at espiritu. At saka, alam mo, kaya mo silang sawatain. Hindi kagaya ng mga ibang napapanood natin paranormal, naniniwala lang sila sa gadget nila. Tapos hindi sila makagawa ng solusyon. Pero ikaw, ang hinangaan ko sa'yo, nagagawa mo ng solusyon yung mga bagay. Para kang kagaya ng bayaw ko na paranormal na manggagamot. Doon ako nakabahagi eh. Nabanggit ko na yan. Kaya ako nagkaroon ng ganito dahil doon sa bayaw ko. Pero hindi ko ginagamit sa kung sa pansarili ko lang. Pansarili ko lang to at saka sa pampamilya. Yun lang. Kasi hindi ko lingay mang gamot-gamot kung kani-kanino. O kaya yung paranormal na pupunta sa mga bahay, mga ano, hindi. Hindi ko lingay yan. Maliban na kung halimbawa kaibigan ko o kakilala ko o kamag-anak. Yan. Pero yung may mag-i-importa sa akin na kung sino-sino, hindi ako basta-basta umano sa ganyan, idol. Oo. Kaya nga, nung napanood ko yung mga ano mo, parang nagkaroon ako ng ano na, okay pala. Pero, malay mo, merong pagkakataon na magkasama tayo at magkita tayo. Si Idol Bungo, sama natin yan. Kung tayo mag-meet, sama natin si Idol Bungo. So, gusto ko yan eh. Gusto ko ugali niyan. Prank ka yan. Tsaka men, shoutout sa'yo men. May pagka-Jeprox yan. Tama, manalita, may harong men. Di ba? Ganyan kami nung araw, nung kapanahon ng mga Jeprox.
mga pamenmen. Normal lang yon sa mga batian, di ba? Oh, imagine senior na ako, 68 na ako. Hindi na ako kagaya ng mga bagets pa na ano. Pero, hinahangaan ko si Idol Ed Caluwag. Idol, Idol Bungo. Yung mga iba nating idol dyan, sila Idol Donsky, sila Idol Red, si Ribor, at iba pa, si China, si Maggie, lahat ng mga, si Adventure Duck, si Master Gala, yan, at saka iba pa, yung mga si Kilabot, si Siaman Tope, yan, lahat ng mga ano nyo, mga idol, napapanood ko yun. So, pero, mga idol ko rin kayo. Halos pare-pareho naman tayo ng kaalaman, di ba? Kaya nga lang kasi, hindi ako kagaya nyo na kayo nag-explore. So, ako naman, tagapanood lang. Ano mga ginagawa nyo. O, di ba? Yan mga idol, binabati natin yung ating mga kapwa, mga paranormal dyan. Ako, di ko masasabing paranormal ako dahil hindi naman ako dumadayo kung saan-saan para mag-paranormal. Hindi, pang sarili ko lang. So, mga kaibigan, ganyan, kakilala. Ganun, di ba mga idol? Kagaya nga, kinukwento ko sa inyo, yung building na pinuntahan namin. So, pag yun, sabi ko doon sa ano ko, pag namimirwisyo, kontakin mo lang ako, dyan mismo sa building na yan. Sisibakin natin yan. Para hindi na makapamirwisyo. Siyempre, mapipirwisyo trabaho nyo Mabibigyan kayo ng sakit. Isipin mo may sarili silang mundo. Pupunta sa mundo natin. Tapos sila pa mamimirwisyo. Pag nagambala mo sila pa galit. Di ba? Ang tanong, tama ba yun? Reasonable ba yun? May makatuwiran mo yung sistema nila? Kaya ako mga idol, galit ako sa mga hayop na yan. Mga engkanto, mga ano. Galit ako dyan. Mukulo-dugo ko sa mga yan. Kasi, sipin mo nga naman may sarili silang mundo, dadayo dito sa atin. Tapos mamimirwisyo. Pagkatapos sila pa may lakas ng loob na hihingi ng kung ano-ano ng mga kahilingan. Sabi nga nung bayo ko, wala kayong puwang sa mundo namin dahil may sarili kayong mundo. At kasama silang pupuksain, pagdating ng araw ng paghukom, kasama silang huhukuman ng ating Panginoong Diyos. So yan, ano mang uri ng elemento yan, pagdating ng araw ng paghukom, kasamang huhukuman yan. Ano yan, luluhod yan sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Susuko yan sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat yan. Pagdating takdang panahon. Kaya walang puwang sa atin yan, kung tutusin. Huwag yung katakutan yung mga yan. Kaya lang, ipapaulo ko na, mag-ingat kayo kasi, delikado yan. Oo, may power yan Lalo yung mga elemento, may kakayahan yan. At pag mahina-hina ka, dadalihin ka yan. Ito yun. Kaya sinasabi ng idol natin si Ed Caluwag, mag-ingat kayo. So, diba tama mga idol? Yan naman napagkukwentuhan lang naman natin na dahil habang wala pa nga yung complainant namin dito at wala pa kaming kliyente, magkwentuhan lang muna tayo. So, yun, isisingit ko lang din yung tungkol sa napanood kong kapwa natin idol na di umano siya kolektor ng mga engkanto. Maniniwala ba kayo doon mga idol? O lalo yung mga idol natin, mga paranormal, maniniwala ba kayo na pwede niyang kolektahin ang mga engkanto? At ang mga engkanto, tandaan nyo mga idol, lalo't malupit, hindi mo kayang kolektahin yan. At si kanya pa raw humihingi ng tulong. Maligtad yata. Oo. Ako, marami na ako nakano, pero wala pa ako na humingi ng tulong ng mga engkanto. Oo. Kasi, hindi naman hihingi ng tulong yan Kasi unang-una, may sapat na kapangyarihan ang mga yan. Oo, may sapat na kapangyarihan yan para humingi ng tulong sa'yo. At kayang mamirwisyo niyan, kayang maminsala niyan. Tapos yung pinakita niya na parang kwarto, na di umano doon niya dinadala yung mga koleksyon niya. Ang liliit ng mga kwarto-kwarto na pinaglalagyan niya. Nasa 3,000 yata daw mahigit yung mga engkanto ron. Hindi ako naniniwala doon mga idol. Ayaw ka lang sa mga kapwa natin mga paranormal kung naniniwala sila doon. Baka siguro mga duwende, mga ilandang kalandak baka pwede. Pero ang engkanto kasi laki natin Oo, malalaki yan Baka hindi niya alam yung sinasabi niya gano'n na nagiging collector siya ng mga engkanto. Lalo't matiyempo mo yung engkantadang pula. Malupit yan. Hindi pwede kolektahin yan.
Pupuksain ka niyan. Oo. At hindi yan marunong magpatawad kapag nagkasala ka. Kahit yung mga itim. So, makatagpo ka ng mga barumbadong engkantong itim. Delikado. Ang the best na engkanto yung puti. Yun yung tinatawag na engkanto de Diyos. Yun, mababait talaga yun. At tumutulong yun sa mga nangangailangan ng tulong. Pero yung mga itim, lalo yung pula, yung mga pula, karamihan dyan, engkantada yan, pula. Kumbaga dito sa atin, mga Amazona. Malupit yan. Hindi marunong patawad yan kasi nangyari na nga sa hipag ko. Sa perwisyo ng hipag ko, kinausap namin, hiningi namin ng tawad. Ayaw talaga. Sabi niya, hindi ko siya patatawarin. Gawin niyo ang gusto niyo at gagawin ko ang gusto ko. Ganun, magsalita yun. Wala nagawa, wala kami nagawa, kundi puksain siya. Paano? Sabi ko, hindi ka rin na makuha sa patiusan. Dalawang klase lang yan. Lalayas kita sa sinasabi mong kaharian o pupuksain ka namin. Nagmalaki. Gawin daw namin yung gusto. Di, kainan namin siya ng apoy eh. Puksa siya. Wala na. Sabi nga nung kasama namin Mr. Day, sandali lang pala siya. Kala ko ba matigas? Sabi ko, alam mo, sa atin, walang matigas. Wala. Kapag inutos ng taas, sino ka man, ano ka man, pag inutos ka, ganon, puksa ka. Oo. Lalo yun, may kasama kami Mr. Day. Turo mo, sabi ko sa kanya. Pag turo na ganon, sabayan ko ng ihip eh. Gulat pa yung kasama namin Mr. Day. Sabi niya, sandali lang pala siya. Kala ko ba matigas? Sabi lang yun. Alam mo, totoo lang yung mga idol, ang mga engkanto, mayabang. Mayabang yan. Dahil tatakutin ka yan. Kahit may kaalaman ka, tatakutin ka yan. Kung titignan kung kaya kanila at kung kaya mo sila. May sinagitna ako niyan eh. Mayabang din eh. May sinagitna ako na inalipin ng engkanto. Sabi ko, pag hindi mo binitawan yan, pupuksain kita. Mayabang din. Nung puksain ko. Sabi ko rin sa kasama namin na Mr. Day, tanggalin mo na lang kung ano mga nilagay. Nilagyan ng sakit, binigyan ng sakit eh. Inaalipin. Ano yung mga idol, yung tunay na Mr. Day, babanggitin ko ulit sa inyo. Yung tunay may kakayahan yan. May kakayahang gumamot yan, may kakayahang magtanggal ng kung ano-ano yan, na inilagay ng mga masamang elemento o masamang espiritu. Huwag niyong mamatahin o ismulin ng mga may third eye. Yung tunay pero yung may third eye, third eye lang, wala yun. At ang tunay na may third eye, dahil pa niya ng x-ray machine. Kapag may pinapagamot at sinipat ng may third eye yung katawan ng tao, parang in x-ray. Masasabi niya agad kung anong nilagay at kung anong ano. At makikita niya agad kung sino may gawa. Ano ng tunay na may third eye. Kasi, yung panahon ng bayaw ko, na nang gagamot pa, meron kaming kasamang may third eye na alalay. Siya ang tigatingin. Pag sinabi ng bayaw ko, tignan mo nga kung ano sa katawan yan. Pag sinabi, ay tinadtad pala ito ng nilagyan ito ng lupa, nilagyan ito ng kung ano-ano. Tanggalin mo, papatanggal ng bayaw ko. Tapos yung naglagay, yung may gawa, paano? Paalam ka na. Kung sinabi hindi na ako ulit, talagang hindi ka na makakaulit. Ito na ang una't huli mo. Itong una't huli natin pagkikita, hindi ka na makakaulit. Yung bayaw ko, malupit yun. Pag naka-encounter yun, ng ganyan. Hindi marunong patawad yun. Katuwiran yun. Ayoko magpabalik-balik sa akin yung pasyente ko. Kasi lalo pag ang may gawa, tao, yung mga manggagaway. Mga manggagaway, sinungaling yan. Papangakuhan ka lang. Pagtalikod ng manggagamot, bibirahin ulit yan. Yun ang ayaw ng bayaw ko. Pagka nakahuli ng gano'n yun, pag nangako, huwag ka na mangako dahil ulat-huli na natin pagkikita to. Gamitin mo na lahat ng nalalaman mo kung kaya kang suportahan, kung kaya kang depensahan. Ganun, kalupit yung bayaw ko. Pero, testingin natin kung kaya kang depensahan ng ano mo Pag di na natin siya, buksa. Ngayon, pag may kinakasangka pang mga elemento, tawagin mo na pati elemento mo. Yun. Ganon, mga idol, ang mga tunay na paranormal at manggagamot. Tunay na yung tawagin ng iba. Sa ibang mga parting probinsya, babaylan. Nabanggit ko na minsan yung
sa isa nating video, yung babaylan eh. Oh, yung mga babaylan, may mga kapangyarihan yan. Oh, tsaka yung mga tunay na mga manggagamot, marami rin peke na manggagamot. Oh, yung iba namimera. Meron kami pinuntahan na lugar, may manggagamot na inimportan nila. Pinirahan lang sila. Unang salido daw, 20,000. Oh, pangalawa, 30. Nung bandang uli, humingi na ng sasakyan. Wala rin nangyari. Hindi rin napuksa yung elemento na namamahay doon sa bahay nila. Ganun. Kaya lang, nung kami na ma-encounter nung kami na pumunta doon, hindi na namin tinuloy yung dapat namin gawin. Kasi, kumbaga, hindi rin namin masisisi yung may-ari ng bahay kasi ang tanong niya rin sa nagdala sa amin na parang na-insecure na ano rin kami, nasaktan kami doon sa sinabi. Kasi ang tanong niya o sana naman lupa-lup galing yan, mga nakuha mong yan. Baka pera na naman ang hanap niyan. Hindi namin masisisi yun kasi nangyari na nga eh. Kaya lang, nagdamdam yung bayaw ko, sabi ng bayaw ko, lahat pala ng pagkakilala nito, ganun eh. Sabi doon sa kausap namin, pasensya na. Hindi na namin papakialaman to. Inihanda pa kami ng pagkain ha. Nagpaalam na kami agad. Tapos sabi nung may-ari, oh, saan na kayo? Alis na kayo? Oh, kasi meron pa ako kami importanteng, nag-alibay na lang kami, meron pa kami importanteng, may tawag sa aming importante. Babalik na lang kami rito sa mga susunod na araw. Kung kumain muna kayo, hindi na ho. Naganda na rin dun eh. Naantay kami. Dapat nga, kanina pa kami nandun eh. Ang tagal yung lumabas para makausap namin eh. Naubos na ho oras namin, kaya sa susunod na lang, babalik na lang kami. Ganon, hindi na namin tinuloy yung dapat namin gawin dun. Pero nung suriin ang kasama naming may terda yun, wala raw nangyari. Wala, hindi rin lumayas yung mga ano rin. Lumala pa, nung bandang huli, tumawag sa amin yung lumala raw ang sitwasyon, hindi na namin talaga tinipot. Oo. Sabi namin doon sa kausap namin, pasensya na. Ayaw na ng espiritu na puntahan yung lugar niyo. Kasi, unang araw pa lang namin nasama na ng sa amin nung kung amo mo man yun, kung amo mo o ano man yun. Masama ang impression sa amin Kaya, wag na lang. Kung mismo siya mag-i-importa sa amin, baka mapagbigyan siya. Pero kung ikaw lang, hindi na. Hindi, tinawagan nga ako kayo siya nagpapaano Pakisabi na lang, busy kami. Ganun. Hanggang ngayon, ayaw ko, nangamatay nga yata Inisa-isa sila ron Hanggang ba't ako nilayasan yata nila yung bahay. Yan sinasabi ko. Kapag namahay yan at nakahalubilo nyo, bandang uli kayo mismo may-ari ng bahay, kayo lalayas dyan. Kasi nga siguro maraming naaabandonadong bahay dahil sa ganyan Opisina man yan, bahay man yan, o ano man yan. Kapag may elementong nakihalubilo sa inyo dyan, bandang uli kayo lalayas dyan. Ganun na nangyari siguro doon. Yung kausap namin tungkol sa tinatanong namin siya kung anong balita. Malis na rin daw siya doon Hindi na rin daw niya alam Sabi ko, alam mo yung amo mo, kung amo man yun. Iba ugali niya Pero hindi namin siya masisisi kasi parang sa tingin namin, nadala siya doon sa una mo kinuha. Sabi niya, oo nga kasi laki ng perang nakuha ng mulo. Hindi namin siya masisisi kung gano'n. Pero wag na. Kasi sayang lang ang effort namin. Dahil mukhang ang tingin niya sa amin kapareho din nung nauna. Kaya wag na lang. Kung siya mismo ang mag-i-importa sa amin para na kami subukan, siya mismo mag-o-offer, nagawin namin ang aming magagawa, at siya na ang bahala, baka pwede. Kaso ang bungad agad niya sana naman baldo-palop yung nakuha yung mga yan. Ang pangit, di ba? O baka pera na naman ang kailangan yan. Sa totoo niyan, ang mga tunay na mga paranormal at ang mga tunay na mga manggagamot, hindi humingi ng pera yan. Hindi yan. Hindi nagpipresyo. Kusang loob. Nung may bahay o nung pupuntahan. Oo. At saka yung kasama namin may third eye, ang tunay na may third eye. Pagdating namin sa area, hindi pa kami nakakapasok sasabihin ng bayaw ko doon sa nag-importa sa amin. Para malaman mo,
na yung kasama namin, totoong may third eye. Sasabihin ng bayaw ko, suriin mo nga yung loob ng bahay. Ilan ang kwarto? Yun ang unang tatanungin ng bayaw ko. Yan ang tunay na may third eye, alam niya. Ilan ang kwarto sa bahay na yan? Pag sinabi nung may third eye. Dalawa sa baba, tapos dalawa sa taas. Tatanungin, totoo ba? May kwarto sa baba, dalawa. May kwarto sa taas. Sinabi, oo. Ilan ang CR? Isa lang ang CR sa taas. Sa baba, dalawa. Tatanong ulit, totoo ba yun? Paano magagamit? May TV ba sila? Ang TV nila, may TV sa sala, may TV sa... Bawat kwarto may TV. Pag tinanong yun doon sa kasama sa nagdala sa amin, totoo ba yung sinasabi ng kasama namin? Doon nagugulat. Paano nyo nalalaman pa? Ang may third eye, parang x-ray machine. Hindi na kailangan pumasok sa loob yan. Sa labas pa lang, malalaman yan. Ang huling tingnan mo kung sino nasa loob ng bahay nila. Ilan ang tao, pero sa kanya, nasa loob ng bahay, ito sinabi. Sa ngayon, 4 lang sila. Totoo ba? 4 yung nasa loob ng bahay, pero sa'yo. 4 lang sila na iwan dyan. Yung iba pumapasok. Ganun, ang tunay na may third eye. Hindi mo na kailangan, at hindi hindi nagko-code reading. Ang tunay na may third eye, hindi nagko-code reading. Talagang nakikita niya yung sitwasyon. Ang ulit tanong ng bayaw ko, tignan mo kung sino mga masamang espiritu na nasa loob. At kung ilan may mga elemento ba dyan? Pag sinipat yun. Yun, yung isang kwarto doon. Sa gawing kanan. Pag-akyat. Nagtataka yung paano nyo nalalaman na pag-akyat mo ng hagdan, may kwarto sa gawing kanan. Ito ba yun? May kwarto sa gawing kanan? Meron yun. Yun, sabi niya, meron doon. Tapos, yung isang kwarto malapit sa CR, sa baba. Yan, mga idol, binigyan ko na kayo ng clue sa totoong may third eye. Dahil kami, may nakasama kaming tunay na may third eye. Ganon. Kaya idol bungo. Yung mga na-encounter mong dinidibang mong may third eye, binibigyan na kita ng clue. Para malaman mo kung tunay siyang may third eye, imbitahin mo siya. Yung bag mo, lagyan mo ng kung ano-ano, pasuri mo sa kanya yung bag mo. Pag nalaman niya kung ano nasa bag mo, tunay na may third eye siya. Bag pa lang yan, ha? Ganun ang tunay na may third eye. Kaya yung mga dinidibang mo may third eye, hamunin mo, yayain mo. Mag-meet kayo, maglagay ka ng kung ano-ano sa bag mo na hindi niya alam. Pasuri mo yung bag mo. Ultimo pera mo, yung bulsa mo, pasuri mo kung ilan yung pera mo. Kasi yung kasama namin may third eye, ganyan eh. Pag sinuri niya yung laman ng bag mo eh. Kaya yun, ayan, napagkukwentuhan lang naman natin ito mga idol kasi nasamantalang natin yung pagkakataon habang wala pa nga tayong kliyente. Bilang naka-duty tayong lupong tagapamayapa dito sa aming tanggapan. Kanina, meron di umanong hearing daw dito. Hindi naman daw yata sumipot yung respondent. Si Lupon Del Rosario ang may hawak yata, at saka yata yung partner ko si Bong Ariete kanina pang umaga. Ewan ko kung sino pa mga ibang Lupon na nandito kanina umaga. Kasi ako sa panghapon eh. Solo flight nga ako ngayon dito. Ang kasama ko lang yung clerk namin, si Buddy Lorma Pirinya. Shoutout nga pala sa ating mga kapwa, mga idol dyan na nasa larangan ng serbisyo publiko. Mga Lupon, na tagapamayapa, tamang kayong barangay naroon, shoutout sa inyo. Ang ating mga butihing barangay captain na nangangasiwa sa atin, shoutout sa inyo mga butihing barangay captain. Shoutout. Lalo na sa aming barangay captain dito, si Honorable Fernando Ding Bolo, shoutout sa iyo, Kap. Ito, naka-duty ako ngayon dito, nandito ako sa taas, sa aming tanggapan. At wala na yung partner ko si Bong, kaninang umaga yun eh. Ako ngayon sa hapon. Okay naman mga idol tayo naman nagkukwentuhan, shoutout din ulit sa ating mga kapwa mga content creator dyan, yung mga ghost explorer natin dyan, yung mga ghost hunter natin, at yung mga paranormal natin mga idol dyan. Shoutout din yung lahat. Lalo na sa iyo, Idol Bungo, at sa iyo, Idol Ed Kaluwag. Okay na mga idol kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin sa mga susunod nating video.
Kung mayroon kayo ng mga comment, lagay nyo lang din dyan para mapaksa natin sa mga susunod nating video, di ba? Tama mga idol? O bueno, ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Boyet Vlogs TV. Ipagkamantalang nagpapaalam para sa mga susunod nating programa ay muli tayo magkasama. Ha? Hanggang muli. Paalam!